Marami ang nakapagtapos ng seaman dito sa Pinas. Isa sa mga sikat na trabaho sa Pinas ay ang pagbabarko. Bukod sa mas malaki ang sahod, nakakapaglakbay rin sa iba't ibang lugar sa mundo ang mga marino ng libre. Pero paano nga ba mag-apply sa ganitong trabaho? Sa videong ito, tutulungan kita step by step para mapadali at mas lumaki ang chance mong makasampa at matanggap sa company ng barko. Mula sa paghahanda ng resume hanggang sa interview, ibabahagi ko ang mga tips at payo para mas mapadali ang inyong aplikasyon. Alamin natin ang mga dapat gawin, mga dapat tandaan para siguradong matanggap ka sa ina-applyan mo. Kaya't samahan niyo ako at simulan na natin ang pag-apply para sa mas magandang kinabukasan. Step 1. Mag-research. I-search ang kumpanyang iyong a-applyan base sa inyong posisyon at klase ng barkong sasakyan. Tingnan ang mga seaman job sites tulad ng seamanjobsite.com para sa mga job posting na tugma sa iyong mga skills at experience. Maraming kumpanya sa maritime ang nagpapahayag ng mga trabahong bakante sa pamamagitan ng Facebook live broadcasts sa kanilang Facebook pages. Sundan ang mga pages nila at i-follow ito. Sumali sa mga Facebook group or community ng mga seafarer at maritime industry kung saan karaniwang ibinabahagi ang mga job opening at referrals. Kapag may nakita ka na ng company na bagay sa iyong position, experience or skills, isulat ang contact number, email, at kung kanino ka magre-report para pagdating mo sa opisina nila, alam mo kung sino ang hahanapin at hindi ka maharang ng guard kapag wala kang kakilala. Ngayon, pumunta sa website ng kumpanya at basahin ang tungkol sa kanila. Alamin din ang kanilang mission and vision. Anong klase ng barko ang meron sila? Dito mo malalaman kung bagay ba sa iyong qualification ang barkong iyong a-applyan. Step 2. Ready your application. Kung ikaw ay nahihirapan gumawa ng resume, gumamit ng tool tulad ng Gravity Writer upang makalikha ng profesional na resume. Isama ang lahat ng kaugnay na kasanayan, sertipikasyon, training, at mga dokumento tulad ng STCW certificates, passport, at iba pang details. Step 3. Prepare your documents. Okay, handa na ang resume mo. Ngayon, oras na para ihanda ang iba pang mahahalagang dokumento. Siguraduhin kumpleto ang STCW certificates mo, passport, at iba pang ID. Mahalagang valid ang inyong mga training certificates para mapadali ang proseso ng pag-apply. Ilagay mo ang mga ito sa isang folder at ilista ang mga certificate numbers and validity date para madali mong mahanap kapag dumating na ang araw na pinareport ka sa opisina. Kung may mga kopya ka ng additional skill certificates mo, isama mo na rin. Tandaan, mas okay nang mas lamang ka kaysa kulang. Ang pagiging handa ay magpapalakas ng loob mo at magbibigay ng kumpiyansa. Sa ganitong paraan, sigurado kang walang makakalimutan at handa ka na sa anumang pwedeng mangyari sa araw ng interview. Step 4. Planuhin ang biyaheng papunta sa company. Para makatipid ka sa oras, pamasahe at pagod mo, planuhin ang lugar ng kumpanyang pupuntahan. Kapag naipadala na ang inyong aplikasyon at nakatanggap na kayo ng tawag para sa interview, huwag agad magdiwang. Planuhin ang biyahe papunta sa opisina. Alamin ang eksaktong lugar at kalkulahin ang oras ng biyahe. Gumamit ng Google Maps o Waze. Isaalang-alang ang trapiko lalo na kung rush hour. Umalis ng maaga para makarating sa tamang oras. Tandaan, ang unang impresyon ay mahalaga. Ang pagiging handa ay makakatulong para maiwasan ang stress. Step 5. Ang interview. Humarap ng may kumpiyansa. Ito na ang pagkakataon para maipakita ang inyong sarili at mapatunayan na kayo ang karapat-dapat sa trabaho. Maging pamilyar sa bawat detalye sa inyong resume. Ihanda ang mga kwento tungkol sa inyong mga kasanayan at karanasan. Maging handa sa mga posibleng tanong gaya ng, can you describe your experience working on a ship? O,
How do you handle emergency situations at sea? What are your strengths and weaknesses? Mag-isip ng magagandang sagot na magpapakita ng inyong kakayahan. Maging maayos at malinaw sa pagsasalita. Siguraduhing naiintindihan ng interviewer ang inyong mga sinasabi. Maging magalang at profesional. Makipag-eye contact, ngumiti, at magpasalamat sa kanilang oras. Step 6, ang pag-follow up, huwag mahihiyang magparamdam. Matapos ang interview, huwag kalimutang magpadala ng pasasalamat sa mga nag-interview sa pamamagitan ng email. Ito ay para ipahayag ang inyong pasasalamat sa kanilang oras at ipaalam na interesado kayo sa posisyon. Sa inyong email, banggitin muli ang inyong mga kalakasan at kung paano kayo makakatulong sa kumpanya. Maari din kayong magtanong kung kailan nila sasabihin kung sino ang nakapasa. Huwag mawalan ng pag-asa kung hindi agad kayo nakatanggap ng tawag o email. Maaring matagal ang proseso ng pagpili, lalo na kung maraming aplikante. Samantala, ipagpatuloy lang ang pag-a-apply sa ibang kumpanya. Huwag tumigil hanggat hindi nakakamit ang pangarap na makapagtrabaho sa barko. Tandaan, ang pag-a-apply ng trabaho ay parang isang maraton, hindi sprint. Kailangan ng tiyaga, sipag at determinasyon para makarating sa finish line. At kapag dumating na ang araw na kayo ay matanggap, ipagmalaki ang inyong trabaho at gampanan ito ng buong husay at dedikasyon, ang paglalayag tungo sa tagumpay. May mga pagkakataong magiging mahirap at nakakapagod, ngunit huwag mawalan ng pag-asa. Sa bawat hakbang, gawin ang lahat ng makakaya at ipakita ang inyong galing at dedikasyon. Huwag matakot sumubok at maniwala sa inyong kakayahan. Tandaan mo, sa pamamagitan ng mga karanasan at mga pagkakamali, binabago mo ang sarili mo patungo sa taong gusto mong maging. At sa oras na makamit ninyo ang inyong pangarap, naroon ang kapanatagan at katuparan na walang katumbas. Ang tagumpay ay hindi lamang sa pag-abot ng pangarap, kundi sa bawat hakbang na ginawa mo patungo rito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like at mag-iwan ng comment sa baba. Balitaan mo ako sa iyong bagong journey ng iyong buhay.